Alamin naman natin ang iba pang detalye sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Makakausap natin si Partido Federal ng Pilipinas President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Magandang tanghali po, Gov. Tamayo. Governor? Governor Tamayo? Yes. Hello? Governor, naririnig niyo po ako? Opo, loud and clear po. Okay. Gov, unahin ko na po ang inyong pakikipag-alyansa sa ibang political party sa bansa. Ano po ang layunin ng pakikipagkasundo ninyo sa iba pang mga partido? Governor? Sa administration. Governor? Hello? Yes, naririnig ba? Yes, Governor. Ulitin ko po yung una naming tanong. Yung inyong pong pakikipag-alyansa sa ibang political parties sa bansa, ano po ang layunin ng pakikipagkasundo po ninyo sa ibang partido? Ninya, Yusek March, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, isang napakagandang tanghali sa ating lahat. Ang layunin ng alyansa na meron tayo sa ibang political party, una ay kailangan ng pagkakaisa ng mga partido para suportahan ang layunin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang direksyon mismo. Pangalawang layunin ay ang pagkakaisa para suportahan kung ano man ang direksyon politikal ng administrasyon ngayong 2025 election. Dahil nga sa ilang araw na lang ay magkakaroon na ng filing of candidacy at kailangan pa rin mapatakbo ng administrasyon sa Senado. Governor, may ibang partido pa po ba ang nakikipag-usap sa inyo na gusto na ring umanib sa alyansa para sa bagong Pilipinas? Ano po ang mga aasahan mula sa alyansa sa mga susunod na araw? Every week, nagmi-meeting tayo at nag-uusap, especially kung paano patakbuhin ang alyansa at sino yung mga representatives sa different areas of concern, lalong-lalo na doon sa papalapit na filing of candidacy. Marami kasi dapat kasuhin yan at kailangan naka-align ng lahat ng direksyon ng lahat ng mga political parties sa Partido Federal ng Pilipinas. Okay, Gov, sa ibang usapin po, ano po ang masasabi ninyo sa implementasyon ng PNP sa arrest warrant laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy? Merong pinalabas na statement ang political party alliance na meron tayo ng mga PNP sa pag-iimplementa ng law diyan sa Davao na kung saan yung wanted person through a warrant ay talagang ginagawa ng paraan na makuha diyan sa Davao. Hanggat sa proper naman yung implementasyon ng batas, talagang trabahuin ang PNP yan. Okay, sir. Okay, sir. Ano po ang maipapanawagan ninyo sa mga taga-suporta ni Pastor Quiboloy na pumipigil po sa mga otoridad? Ang pinakamagandang gawin dyan ay kailangan talagang harapin yung kaso na meron sila. Sumuko, harapin, at kung kailangan dipinsahan talaga nila yung sarili nila sa korte. Dahil sa court naman yan ang mga pulis natin, ginagawa lang naman nila yung trabaho nila kasi mahirap man na may wanted person dyan na hindi naman inuulit ating mga na meron yung ating mga kapulisan kung hindi talaga nila mahuli. Gov, may ilang naghayag po na overkill daw po ang implementasyon ng PNP sa KOJC compound. Ano po ang masasabi ninyo dito? Sa tingin ko, proper naman yung ginagawa ng ating PNP. At kung mapapansin ninyo, inaayos naman nila yung implementasyon ng pag-serve ng warrant.
hindi naman sila nanggugulo doon. Talagang sinisiguro lang nila na walang kaguluhan mangyayari habang siniserve nila yung warrant. Napakahirap kasi pound. At may mga kailangan nila pasukin ang lahat ng mga rooms, kailangan nila pasukin lahat ng mga areas dahil nga hindi pa naman lumalabas yung hinuhuli nila. Kaya ang pinakamaganda talagang gawin dyan ay sumuko at harapin ang batas. Kasi yung mga kapulisan natin ay trabaho lang naman nila na i-execute ng korte na dapat i-execute nila yung batas na meron tayo. Okay, mensahe o paalala na lang po, sir, mula po sa para po sa ating mga kababayan. Kabayan, sana magkaisa tayo sa direksyon na meron ang ating mahal na Pangulo. Hindi naman kailangan pang mag-away-away tayo. Pinaka-importante, kung sino yung may pananagutan sa batas, ay talagang managot sa batas. Kung sino naman yung naniniwala na mga inosente sila, kailangan harapin nila yung batas para kahit pa paano magkakaroon ng kaayusan dito sa ating bansa. Ang pagkakaisa, ang palagi panawagan nating mahal na Pangulo, na talaga para sa tuloy-tuloy na progressive development ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.